Sa gitna ng isang liblib na bayan sa Visayas, nakatira ang mag-amang sina Mang Teofilo at Damian, kilalang mga antingerong manunugis ng mga nilalang sa dilim. Si Mang Teofilo, sa kanyang edad na 55, ay bantog bilang matapang na mga ngaso ng mga aswang na kinakatakutan hindi lamang ng mga nilalang ng gabi, kundi pati ng mga taong nagtatago sa lihim na kalikasan. Ang kanyang anak na si Damian, 22, ay kakasimula pa lamang sumunod sa kanyang yapak, ngunit taglay ang likas na talino at tapang. Taglay ng mag-ama ang mga bihirang anting-anting na nagpapalakas sa kanilang pandama at lakas. Ang kanilang pinakapaboritong anting-anting ay ang puso ng saging, isang amulitong gawa sa balat ng punong saging na sinumpaang magbibigay proteksyon laban sa anumang sumpa ng aswang. Ngunit sa kabila ng kanilang kakayahan, alam nilang hindi simpleng gawain ang pagtugis sa mga aswang, lalo na't ang huling balita sa kanilang bayan ay tungkol sa isang angkan ng mga aswang na nagtatago sa kabundukan. Isang gabi ng taglamig, dumating si Mang Tomas, ang matandang dato ng kanilang baryo. Sa bahay ng mag-ama, may dala siyang balita tungkol sa mga sunod-sunod na pagkawala ng mga bata sa mga kalapit na baryo. Ang lahat ng ito may kaugnayan, aniya, sa isang angkan ng mga aswang na nagtatago sa kabundukan ng Gabunan. "Teofilo," sabi ni Mang Tomas habang hawak ang baston na gawa sa kahoy ng santol, "hindi na ito karaniwang mga aswang. Angkan sila, isang pamilya na sinasabing mahigpit ang ugnayan. Hindi basta-basta mapupuksa. Kailangan natin ng tulong mo at ng iyong anak." Hindi tumanggi ang mag-ama. Kasama ang kanilang mga anting-anting, sinimulan nila ang pag-aaral tungkol sa angkan ng mga aswang. Natuklasan nila ang pinuno ng angkan ay sila Cantibor, isang matandang aswang na sinasabing hindi natitinag ng mga karaniwang panlaban. Pinaniniwalaang sa ilalim ng kabundukan mismo nakatago ang kanilang pugad, isang lugar na nililukuban ng dilim at misteryo. Handa na ang mag-ama para sa kanilang misyon. Nagdala sila ng mga gamit, mga itak na bininditahan, asin mula sa dagat at ang kanilang mga anting-anting. Sa kanilang paglalakbay patungong kabundukan, sumama ang matalik nilang kaibigan si Nestor, isang manggagaway na may kaalaman sa mga lihim na ritual. Sa daan pa lamang, naramdaman na nila ang kakaibang lamig ng hangin. Ang liwanag ng buwan ay tila natatakpan ng ulap sa tuwing sila'y lalapit sa kabundukan. Sa gitna ng kanilang paglalakad, narinig nila ang nakakapanindig balahibong iyak ng isang babae mula sa kagubatan. "Damian, huwag kang ihiwalay," sabi ni Mang Teofilo habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang itak. "Ang lugar na ito, puno ng panlilin lang." Bigla silang nakakita ng isang nilalang, isang babaeng nakaputi ngunit walang muka. Lumapit ito ng mabilis, ngunit bago pa man makalapit ng husto, binato ni Mang Teofilo ang isang barya ng anting-anting sa nilalang. Isang malakas na sigaw ang umalingangaw at naglaho ang nilalang sa hangin. Sa wakas, narating nila ang tuktok ng kabundukan kung saan natagpuan nila ang isang kuweba na napapalibutan ng mga patay na puno. Sa labas ng kuweba ay may mga marka ng kamay na tila gawa ng dugo. Hindi may kakaila na iyon ang pugad ng mga aswang. Sa loob, narinig nila ang mga bulong at halakak ng maraming nilalang. Ang hangin ay amoy bulok na laman at ang dilim ay tila buhay. Sa kanilang pagpasok, nakasalubong nilang dalawang tagapagbantay, mga aswang na may mahabang kuko at mga mata na nagliliwanag sa dilim. Mabilis ang naging sagupaan habang nilalabanan ni Damian ng isang aswang gamit ang kanyang itak at asin. Hinarap naman ni Mang Teofilo ang isa pang tagapagbantay gamit ang kanyang anting-anting. Sa kabila ng kanilang tapang, alam nilang nasa kalamangan ng kalaban, lalo na't naririnig nilang papalapit na ang iba pang mga miyembro ng angkan. "Damian, kailangan natin bumalik sa bungad," sigaw ni Mang Teofilo, ngunit bago pa man sila makalabas, biglang lumitaw sila Cantibor mula sa likuran ng kuweba. Matangkad, payat, ngunit puno ng kapangyarihan. Sa isang iglap,
Naramdaman nila ang bigat ng kanyang presensya. "Maligayang pagdating, mga manlalakbay," sabi nila Kantibor habang bumubungis-ngis. "Handa na ba kayong maging bahagi ng aming pamilya?" Sa gitna ng dilim, tumindig sila Kantibor, ang pinuno ng angkan ng mga aswang, at ang kanyang boses ay tila nagmumula sa bawat sulok ng kuweba. Ang mag-ama, kasama si Nestor, ay napabalibutan ng hindi mabilang na pares na nagliliwanag ng mga mata, mga miyembro ng angkan na handa ng umatake. "Hindi kayo makakaalis ng buhay," sambit nila Kantibor habang unti-unting nagbabago ang anyo. Ang kanyang balat ay naging kulay abo, ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang apoy, at ang kanyang mga kuko'y tumubo ng mahaba, tila mga punyal na handang sumugat. Hindi nagpadaig si Mang Teofilo. Kinuha niya ang kanyang anting-anting na tansong puso at itinapat sa dibdib. "Sa ngalan ng liwanag at ng ating mga ninuno, papatayin namin ang bawat isa sa inyo," sigaw niya. Ang unang bugso ng labanan ay naganap nang ang mga aswang ay sabay-sabay umatake. Mabilis ang mga ito, ngunit mas mabilis ang mag-ama. Si Damian, bagamat bata, ay bihasa sa paggamit ng kanyang itak na bininditahan, na naglalabas ng liwanag sa bawat hampas. Ang bawat tama sa balat ng aswang ay nag-iiwan ng marka ng pagkasunog. Si Mang Teofilo naman ay nagpakita ng walang kapantay na husay. Sa kanyang kaliwang kamay ay hawak ang itak, at sa kanan ay isang buti na binditadong langis. Ang bawat patak ng langis ay nagdudulot ng matinding sakit sa mga aswang na masasalubong nito. "Damian, sa kanan! Huwag mong hayaang makalapit sila sa'yo," utos ni Mang Teofilo habang tinataga ang isang aswang na sumusugod mula sa likuran. Samantala, si Nestor ay bumibigkas ng mga orasyon mula sa kanyang aklat na gawa sa balat ng kalabaw. Sa tuwing tatapusin niya ang isang dasal, biglang maglalaho ang isang aswang sa dilim, parang sinilaban ng apoy. Ngunit hindi nagtagal, lumapit mismo sila Kantibor sa isang iglap, isang malakas na alon ng hangin ang tumama sa mag-ama, dahilan upang sila'y mapatumba. Ang lakas ng kanyang kapangyarihan ay higit pa sa inaasahan. "Alam kong magaling kayo, ngunit sa teritoryo ko ang batas," sabi nila Kantibor habang inihahanda ang isang malakas na pagsalakay. Alam ni Mang Teofilo na nasa alanganin sila. Hindi nila kayang talunin sila Kantibor nang hindi gumagamit ng mas mataas na antas ng kapangyarihan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bote na may lamang pulang likido. Ang kanyang pinakamalakas na sandata, ang dugo ng balite. "Damian, kumuha ka ng oras. Tatapusin ko ito," sabi ni Mang Teofilo habang binubuksan ang bote. "Pero itay," tutol ni Damian, ngunit pinigilan siya ng ama. "Huwag kang mag-alala. Iwan mo na sa akin ito. Kapag nakita mong nagbukas ang kuweba, tumakbo ka at dalhin si Nestor sa ligtas na lugar." Habang pinipigilan ni Damian at Nestor ang natitirang mga aswang, ininom ni Mang Teofilo ang dugo ng balite. Biglang nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang katawan ay lumakas, ang kanyang mga mata ay nagliwanag, at ang kanyang boses ay naging parang kulog. "Ngayon, Kantibor, tayo ang magtutuos," sigaw ni Mang Teofilo habang humahawak ng itak na tila mas kumikinang kaysa dati. Nagmanggaan ang dalawang makapangyarihang nilalang. Si Mang Teofilo, na ngayon parang hindi tao, ay nakipagpalitan ng malalakas na hampas sa pinuno ng mga aswang. Sa bawat tama ng itak ni Teofilo, umuuga ang lupa, at sa bawat atake nila Kantibor, naglalagablab ang hangin. Habang abala si Mang Teofilo sa pakikipaglaban, ginamit ni Mang Damian ang pagkakataon upang maghanap ng paraan palabas. Natagpuan niya ang isang maliit na lagusan sa gilid ng kuweba. Tinulungan niya si Nestor upang makalabas. Ngunit bago pa siya makaalis, narinig niya ang isang malakas na sigaw mula sa kanyang ama. Paglingon niya, nakita niyang natamaan si Mang Teofilo ng malalaking kuko nila Kantibor. Ngunit sa huling sandali, nagawang itarak ni Mang Teofilo ang kanyang itak sa puso ni Tibor.
Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang pumuno sa kuweba, dahilan upang maglaho ang lahat ng aswang. Pagkatapos ng laban, natagpuan ni Damayan ang kanyang amang nakahandusay sa lupa, mahina ngunit buhay. "Damian, tapos na ang laban. Angkan ng gabunan. Wala na sila," mahina nang sabi. Dinala ni Damian si Mang Teofilo pababa ng bundok kasama si Nestor. Alam niyang bagamat nalupig nilang angkan ng mga aswang, marami pang hamon ang naghihintay sa kanila. Habang tinitingnan ang bumubukang liwanag ng araw, nagpasya si Damian ipagpatuloy niya ang sinimulan ng kanyang ama. Siya na ang bagong tagapagmana ng pagiging antingerong manunugis upang walang ibang pamilya ang kailanman magdusa sa kamay ng dilim. Makaraan ng ilang araw ng pagpapahinga sa kanilang bahay sa paanan ng bundok, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Mang Teofilo. Gayunpaman, kapansin-pansin na mas mahina na siya kaysa dati. Ang mga sugat mula kay Lakantibor ay hindi pangkaraniwan, tila may iniwang sumpa sa kanyang katawan. Habang nagpapahinga si Mang Teofilo, si Damian naman ay nagsanay ng husto. Kinuha niya ang mga natitirang kagamitan ng kanyang ama, kabilang ang mga lumang orasyon at anting-anting na hindi pa niya nasubukan. Kasama si Nestor, pinag-aralan niya ang mga natuklasan nilang tungkol sa angkan ng mga aswang sa gabunan, dahil naniniwala silang maaaring hindi pa tapos ang banta. Isang hapon, habang nag-iinsayo si Damian, dumating ang isang grupo ng mga magsasaka mula sa kabilang baryo. Ang kanilang mga mukay punong-puno ng takot. "Damian, Mang Teofilo, kailangan namin ng tulong ninyo," sabi ng isang matandang magsasaka. "May bagong panganib sa kabilang bundok. May mga nilalang na umatake sa aming mga hayop. At ngayon, pati na rin sa mga tao." "Hindi maaaring ganito na lang. Akala ko tapos na ang lahat," sagot ni Damian, ngunit mabilis siyang tinapik ng kanyang ama. "Damian, hindi mo kailan matatapos ang laban kontra sa dilim. Kung pinili mong magpatuloy sa landas na ito, kailangang tanggapin mong palaging may bagong hamon," sabi ni Mang Teofilo. Nagpasya ang mag-ama na muling umakyat sa bundok, ngunit sa pagkakataong ito, mas inalam nila ang mga detalye bago sumugod. Ayon sa mga magsasaka, ang mga bagong nilalang ay hindi karaniwang mga aswang. Ang mga ito may malalaking pakpak, mahahabang sungay at kayang magpalit ng anyo. Ang ilan ay nakakita ng isang nilalang na nagbabagong anyo bilang isang malaking itim na baboy bago ito lumipad papunta sa kagubatan. Sa tulong ng mga magsasaka, natuntun ng mag-ama at ni Nestor ang isang makapal na bahagi ng kagubatan na sinasabing pinamumugaran ng mga nilalang. Sa lugar na iyon, kahit ang mga hayop ay tila tahimik at takot. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan nila ang mga palatandaan ng ritual, mga sunog na kahoy, mga piraso ng hayop na inalay, at mga kakaibang simbolo sa lupa. Ang mga simbolo ay hindi pamilyar kay Mang Teofilo, ngunit agad itong nakilala ni Nestor. "Ito ay marka ng sigbin," sabi ni Nestor habang nakalood sa lupa. "Mas matindi ang mga ito kaysa sa karaniwang aswang. Ang mga sigbin ay nangangailangan ng dugo para manatiling malakas." Bigla nilang narinig ang isang tunog, isang mababang ungol na parang pinagsamang aso at baboy. Lumitaw ang unang nilalang, isang higanting itim na hayop na may nakakatakot na ngipin at nagliliwanag na mga mata. "Damian, nasa likod ako. Bantayan mo si Nestor," utos ni Mang Teofilo habang humarap sa nilalang. Habang inaatake nila ang sigbin, naramdaman nilang hindi ito katulad ng mga nakaraang aswang na kanilang nilabanan. Ang balat nito ay makapal at tila hindi tinatablan ng kanilang mga itak. Ginamit ni Damian ang kanyang asin at binditadong langis, ngunit tila masyado itong mabilis. Sa isang iglap, napalipad si Nestor sa isang puno dahil sa hampas ng buntot nito. "Anak! Orasyon! Bilisan mo!" sigaw ni Mang Teofilo habang sinusubukan niyang i-distract ang hayop. Binuksan ni Damian ang lumang aklat ng orasyon at binigkas ang mga nakasulat. Biglang nagliwanag ang paligid at ang sigbin ay napahinto. Sa lakas ng orasyon, nagsimulang humina ang nilalang
hanggang sa tuluyan itong matumba at maglaho sa lupa na parang abo. Sa kanilang tagumpay, natuwa ang mag-ama, ngunit hindi nagtagal ay napansin nilang tila may kakaiba sa paligid. Ang kagubatan ay naging mas madilim at ang hangin ay tila biglang naging mabigat. "Hindi ito ang huli. May mas malaking banta sa paparating," sabi ni Nestor habang hawak ang kanyang pilay na braso. Mula sa kalayuan, isang nakakatakot na tinig ang narinig nila. "Mang Teofilo, Damian, malakas ang inyong loob, ngunit hindi sapatan yung tapang para sa amin." Sa kanilang harapan ay lumitaw ang isang matangkad na nilalang na may itim na balabal. Ang mukha nito'y hindi maaninag, ngunit ang boses nito'y tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. "Ako, si Manggatang, ang pinuno ng mga nilalang sa kagubatang ito. At kayo ang susunod kong biktima." Humakbang pasalubong si Manggatang at sa bawat galaw niya, tila sumasama ang dilim sa kanyang paligid. Ang kanyang tinig ay nagbabadyang parang lintik na nagpapayanig sa lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. "Ang angkan ni Tibor ay wala ng halaga. Ako na ang tunay na hari ng mga nilalang sa dilim, at kayo ang magiging handog para sa aking kalakasan," ani Manggatang. Alam ni Mang Teofilo na hindi to karaniwang nilalang. Kinuha niya ang isang espesyal na anting-anting mula sa kanyang bulsa. Ang singsing ng San Miguel, isang makapangyarihang proteksyon laban sa mga pinakamapanganib na nilalang ng kadiliman. Isinusuot niya ito sa kanyang hintuturo habang bumibigkas ng isang orasyon. "Damian, huwag kang aalis sa likod ko. Nestor, maghanda ka ng orasyon. Hindi natin ito maaaring labanan ng basta-basta," bilin ni Mang Teofilo habang nakapwesto sila sa harap ng nilalang. "Magandang desisyon. Dahil hindi niyo ako kayang labanan ng mag-isa," sagot ni Manggatang. Biglang sumigaw si Manggatang at mula sa dilim ay dumating ang marami pang nilalang, mga anino na unti-unting nagkakabanyuhay bilang mga halimaw. Ang ilan ay tila higanting aso na may nagliliwanag na mga mata. Ang iba naman ay mukhang tao, ngunit may mahabang kuko at matulis na ngipin. "Damian, sa kanan! Diskor, sa likod!" sigaw ni Mang Teofilo habang hinaharap ang mga halimaw. Sa unang bugso ng laban, ginamit ni Damian ang kanyang itak na balot ng binditadong langis upang tapyasin ang mga umataking halimaw. Mabilis siya at bihasa, ngunit ang dami ng kalaban ay nakakapagod. Si Nestor naman ay bumibigkas ng malalakas na orasyon upang pahinain ang mga halimaw. Ang kanyang mga salita ay tila nagiging liwanag na pumupuksa sa mga nilalang na lumalapit. Samantala, si Mang Teofilo ay nakipagtos kay Manggatang. Ang kanyang mga galaw ay mabilis ngunit may ingat. Alam niyang isang pagkakamali lamang ay maaaring magdulot ng kanilang kamatayan. Ang itak niya na kumikinang dahil sa lakas ng singsing ng San Miguel ay nagawang sugatan si Manggatang ng ilang beses, ngunit tila hindi ito sapat upang talunin ang nilalang. "Teofilo, masyado kang mahina para sa akin," sigaw ni Manggatang habang naglalabas ng malakas na alon ng itim na enerhiya na tumatama kay Mang Teofilo at nagpababagsak sa kanya. Nakita ni Damian ang pagbagsak ng kanyang ama. Sa halip na matakot, naramdaman niyang matinding galit at tapang. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang pulang tela na binigay sa kanya ng kanyang ama noong bata pa siya. Ito ang tira-tirang dugo, isang banal na panyo na may mantsa ng dugo ng mga sinaunang mandirigma. Itinali niya ito sa kanyang ikalawang braso habang bumibigkas ng isang orasyon na natutunan niya mula sa mga aklat ng kanyang ama. Biglang nagliwanag ang kanyang buong katawan at ang kanyang mga galaw ay naging mas mabilis at mas malakas. "Damian, huwag mong hayaan ang galit ang magdala sa iyo," babala ni Mang Teofilo. Ngunit huli na, tumakbo si Damian papunta kay Manggatang at inatake ito ng buong lakas. Nagulat si Manggatang sa biglang lakas ng binata. Ang bawat hampas ng kanyang itak
ay tila nagdudulot ng sugat na hindi kayang pagalingin ng nilalang. "Hindi mo ako matatalo, bata!" sigaw ni Mang Gatang, ngunit sa kanyang isip ay nararamdaman niya ang kanyang panganib. Habang nakikipaglaban si Damian, napansin ni Mang Teofilo na unti-unting nawawala ang kontrol ng kanyang anak sa sarili. Ang lakas ng dulot ng tira-tirak dugo ay may kapalit. Ang kaluluwa na gumamit nito ay maaaring makulong sa puwersa ng galit at puot. "Kailangan ko itong tapusin," sabi ni Mang Teofilo sa sarili. Sa kabila ng kanyang mga sugat, tumayo siya at binigkas ang pinakamakapangyarihang orasyon sa kanyang arsenal, isang dasal na nag-aali ng sariling lakas upang tapusin ang isang makapangyarihang kalaban. Habang bumibigkas si Mang Teofilo, nagliwanag ang buong kagubatan. Si Damian at Mang Gatang ay parehong napahinto sa kanilang laban at napatingin sa kanya. "Ito ang huling laban ko. Damian, ikaw na ang bahala mula rito," sabi ni Mang Teofilo habang tinatapik ang singsing na nasa kanyang kamay. Sa isang iglap, isang matinding liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan na tumama kay Mang Gatang at nagdulot ng pagkawasak nito. Nang mawala ang liwanag, nakita ni Damian ang kanyang ama na nakahandusay, wala ng buhay. "Hindi, tay. Hindi pa tapos ang laban natin," bulong ni Damian habang yakap ang kanyang ama. Makalipas ang ilang araw, inilibing si Mang Teofilo sa paanan ng bundok malapit sa kanilang tahanan. Si Damian kasama si Nestor ay nagpatuloy sa kanilang misyon. Sa kabila ng sakit ng pagkawala, alam niyang kailangang ipagpatuloy ang sinimulan ng kanyang ama. "Damian, may natutunan ka sa lahat ng ito," sabi ni Nestor habang sila'y naghahanda para sa panibagong biyahe. "Ang pagiging antingero ay hindi lamang tungkol sa lakas. Ito'y tungkol sa sakripisyo, tapang at pagmamahal para sa mga taong nangangailangan ng proteksyon." Tumango si Damian. Isinuot niya ang singsing ng kanyang ama sa sariling daliri. Sa kanyang puso, alam niyang marami pa siyang haharapin, ngunit handa na siya. Ano man ang dumating, hindi ko nahahayaang maghari muli ang kadiliman, pangako niya sa kanyang sarili. Ilang buwan ang lumipas mula nang masawi si Mang Teofilo. Sa panahong iyon, si Damian ay naging mas bihasa sa paggamit ng mga orasyon at anting-anting na iniwan ng kanyang ama. Sa tulong ni Nestor, patuloy niyang pinag-aaralan ang mga lihim ng mga sinaunang albularyo at antingero upang mas maihanda ang sarili laban sa mga banta ng dilim. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Ang kanyang mga kalaban ay tila walang katapusan. Mga aswang, sigbin at iba pang nilalang sa gabi ang patuloy na sumusubok sa kanyang kakayahan. Sa bawat tagumpay, nararamdaman niya ang kawalan ng ama na naging pundasyon ng kanyang lakas at kumpiyansya. Isang gabi, habang nagpapahinga si Damian sa kanilang bahay sa paanan ng bundok, isang hindi pamilyar na tunog ang umalingaw mula sa kagubatan. Ito ay tila isang awit hindi tao, ngunit hindi rin halimaw. Sa bawat nota, nararamdaman niya ang paggapang ng malamig na hangin sa kanyang balat. "Damian, narinig mo ba iyon?" tanong ni Nestor. Nakagagaling lamang sa kanyang dasal sa likod ng bahay. "Oo," sagot ni Damian habang kinuha ang itak at anting-anting sa tabi ng kanyang kama. "Hindi ito karaniwang nilalang. Parang tinatawag tayo nito." Sinundan nila ang tunog papasok sa kagubatan. Sa kanilang paglalakad, napansin nilang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang mga punong dati kilala nila ay tila naging mas matanda at mas misteryoso. Ang lupa ay basa kahit walang ulan, at ang hangin ay puno ng bulong ng mga tinig na hindi nila maunawaan. Sa gitna ng kagubatan, narating nila ang isang maliit na kubo na tila'y tinayo mula sa mga ugat ng puno. Mula rito, nanggagaling ang awit. "Ito bang hinahanap natin?" tanong ni Nestor. "Hindi tayo naghahanap. Sila ang tumawag sa atin," sagot ni Damian habang lumapit sa pinto ng kubo. Sa loob ng kubo,
Natagpuan nila ang isang matandang babae na nakaupo sa isang mataas na upuan na yari sa kahoy. Ang kanyang mga mata ay puti, tila bulag, ngunit ramdam nila ang kanyang presensya na puno ng kapangyarihan. "Damian, anak ni Teopilo," sabi ng babae na hindi sila tinitingnan. "Ikaw na ang tagapagmana ng labanang ito." "Sino ka?" tanong ni Damian. "Akong si Lila, ang huling mangkukulam na nanatili sa balansing ito," sagot niya. "Hindi ako kaaway, ngunit hindi rin ako kakampi. Narito ako upang ibigay sa iyo ang babala ng dilim." Nagpalitan ng tingin sina Damian at Nestor. Alam nilang hindi karaniwan ng mga mangkukulam, lalo na ang nagpapakita ng walang balak makipaglaban. "May paparating na mas malaki kaysa kay Manggatang. Mas malaki kaysa sa lahat ng nilalang na nakalaban ng iyong angkan," sabi ni Lila. "Ito yung hari ng mga nilalang ng gabi. Si Malaghim. Ang kanyang pagbabalik ay magdadala ng pagkawasak sa lahat ng nilalang, tao man o aswang." "Paano namin siya mapipigilan?" tanong ni Damian, mahigpit na hawak ang kanyang itak. "Hindi mo siya kayang labanan ng mag-isa. Kailangan mo ng tulong ng iba pang mga antingero, albularyo, at maging ang ilang nilalang ng gabi na tumalikod na sa kadiliman," sagot ni Lila. Pagkalipas ng pag-uusap sa mangkukulam, nagpasya si Damian na magsimula na baguhin ang misyon. Ang pagtitipon ng mga kakampi upang harapin si Malaghim. Hindi ito magiging madali dahil ang tiwala ng iba't ibang grupo ay mahirap makuha. "Damian, ito na ang pinakamahirap mo nga harapin," sabi ni Nestor habang sila'y bumalik sa kanilang bahay. "Hindi sapat ang lakas at tapang. Kailanganin mo ng dunong at malasakit para pagsamahin ang lahat. Iyan ang iiwan sa akin ni Itay. Hindi niya ako iniwan para magtagumpay lamang sa laban, kundi para tiyaking magpatuloy ang liwanag sa gitna ng dilim," sagot ni Damian. Sa darating na laban, si Damian ay hindi na lamang magiging isang antingero o isang manunugis. Siya na ang magiging tagapagdala ng pag-asa para sa lahat ng bagong liwanag sa kagubatan ng dilim. Ang kagubatan ay tila mas tahimik kaysa dati, ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may nararamdamang pag-aalangan at banta. Si Damian at Nestor ay nagsimulang maglakbay upang hanapin ang mga sinasabing kakampi na magpapalakas sa kanilang laban sa paparating na hari ng dilim, si Malaghim. Ang unang destinasyon ng mag-ama ay ang lawa ng Banahaw, kung saan sinasabing naninirahan ng isang diwata na tumalikod sa kanyang kapangyarihan upang mamuhay ng tahimik. Siya ay si Dayang Heraya, ang mandirigmang kilala noon bilang tagapagtanggol ng mga tao laban sa nilalang ng dilim. Sa paglapit sa lawa, napansin ni Damian ang kakaibang lamig ng tubig at ang liwanag na sumasalamin mula sa gitna ng lawa. Tumayo siya sa pangpang at sumigaw, "Dayang Heraya, ako si Damian, anak ni Teopilo, at nangangailangan ako ng tulong mo." Mula sa kalmadong tubig ay lumitaw ang isang figura ng isang babae na ang buhok ay mahaba at kasing ningning ng araw, ngunit ang kanyang mga mata ay malamlam, puno ng lungkot. "Ano ang kailangan mo sa isang tulad ko? Matagal nang tinalikuran ng giyera," tanong ni Dayang Heraya. "Kailangan kita para labanan ang darating na hari ng dilim, si Malaghim. Hindi ko kayang magtagumpay ng mag-isa," sagot ni Damian, puno ng paninindigan. "Matagal na akong nabigo sa aking misyon, ngunit kung totoo ang sinasabi mo, hindi ko maaaring baliwalain ang banta ni Malaghim," tugon ni Heraya. "Ako'y sasama, ngunit kailangan mong patunayan ang iyong lakas at layunin." Binigyan siya ng Heraya ng isang pagsubok, ang paghuli sa apoy ng pag-asa, isang mahiwagang liwanag na nagtatago sa ilalim ng lawa sa pamamagitan ng kanyang anting-anting at matibay na pananampalataya. Matagumpay na nakuha ni Damian ang liwanag. Napahanga si Heraya kaya't sumama siya sa kanilang misyon. Mula sa lawa ng Banahaw,
Nagtungo si Damian sa isla ng Pag-asa kung saan isang nilalang mula sa mundo ng dilim ang nagtago mula sa kanyang sariling angkan. Siya ay si Sandro, isang dating aswang na tumalikod sa pagiging halimaw at piniling maging tagapagtanggol ng tao. Sa isla, nasalubong nila si Sandro sa anyo ng isang karaniwang tao, payat, tahimik ngunit may malahalimaw na mga mata. "Bakit mo ako hinahanap, Damian?" tanong ni Sandro, malamig ang tinig. "Alam kong iniwan mo ang kadiliman at alam ko rin hindi ka natatakot. Labanan ang dati mong lahi. Kailangan kita," sagot ni Damian. "Nakatakas na ako sa kanila upang mamuhay ng tahimik. Bakit ko guguluhin mo lang buhay ko para sa inyong giyera?" tugon ni Sandro. "Dahil kung hindi ka lalaban, babalik ang kadiliman at wawasakin ang lahat. Kasama ang bagong buhay na pinili mo," paliwanag ni Damian. Napatigil si Sandro. "Kung ganoon, sasama ako. Ngunit kailangan mong malaman, Damian, ang nilalang tulad ko ay mahirap pagkatiwalaan. Hindi lahat ng tao ay tatanggapin sa akin. Hindi, ang kanilang pagtanggap, ang mahalaga ay ang layunin natin," sagot ni Damian. Habang dumarami ang kanilang kakampi, lalong nararamdaman ni Damian ang bigat ng kanyang misyon. Hindi na lamang ito laban para sa kanyang sariling paghihiganti o para sa pangalan ng kanyang ama. Ito ay laban para sa lahat na nabubuhay sa ilalim ng langit, mga tao man, diwata o nilalang ng gabi. Sa muling pagsilang ng kanyang tiwala, sinabi ni Damian, "Hindi na tayo magpapatalo. Gagawa tayo ng paraan upang tapusin ang pamumuno ng dilim. Sa darating na araw, haharapin natin si Malaghim at sisiguraduhin kung hindi na siya muling magpabalik." Habang sila'y nagpatuloy, ramdam nilang papalapit na ang huling laban. Sa bawat takbang, nadaramang pagsubok ng takot, ngunit sa kanilang puso, nagniningning ang liwanag ng pag-asa. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nararamdaman ni Damian ang papalapit na presensya ng kadiliman. Sa kabila ng lumalaking bilang ng kanilang mga kakampi, hindi may kakailang napakalaki ng hamon sa kanilang harapan. Ang balita tungkol sa pagbabalik ni Malaghim ay kumalat na sa buong kabundukan, at ang mga aswang na dating nagtatago ay nagsisimulang magtipon sa ilalim ng kanyang mga utos. Isang gabi, habang nagkakampo ang grupo sa gitna ng kagubatan, nagising si Dayang Hiraya mula sa isang masalimuot na bisyon. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang boses ay tila galing sa malalim na balon ng takot. "Damian, si Malaghim. Nakita ko siya sa aking panaginip," bulalas ni Hiraya. "Ano ang nakita mo?" tanong ni Damian habang lumapit sa kanya. "Siya ay hindi lamang isang nilalang. Siya ay isang anino ng ginawang laman. Isang halimaw na nilikha mula sa takot at galit ng lahat ng nabubuhay. Ang kanyang mga mata ay apoy at ang kanyang tinig ay nagdudulot ng sakit sa kaluluwa. Hindi ko alam kung kaya natin siyang talunin," sagot ni Hiraya, nanginginig ang tinig. "Hindi tayo susuko. Ang bawat halimaw ay may kahinaan. Hahanapin natin ang kanya kahit gaano pa ito kahirap," sabi ni Damian. Kinabukasan, sinimulan ni Damian ang pagtuturo sa kanilang mga kakampi ng mga estratehiya at dasal na maaaring magamit laban sa mga aswang. Si Nestor ay nagdala ng mga anting-anting mula sa kanilang tahanan at ipinamigay ito sa grupo. "Ito ang mga anting-anting na ginawa ng iyong ama," sabi niya kay Damian. "Ang ilan dito ay may kapangyarihang protektahan ang nagsusuot mula sa mga sumpa at kagat ng aswang. Bawat isa sa kanilang grupo, mga tao, diwata at nilalang ng dilim ay tumalikod sa kasamaan, ay nagsasanay gamit ang espada, pana at iba't ibang uri ng proteksyon. Ang kanilang layunin ay malinaw: harapin ang hukbo ni Malaghim at wakasan ang kanyang pananakot." Habang sila'y nag-iinsayo, biglang sumalakay ang isang grupo ng mga tagapagbalita ng dilim, mga halimaw na may kakayahang lumaban at magdala ng sumpa sa sino mang kanilang mahawakan.
"Damian, paparating na sila!" sigaw ni Nestor habang itinuro ang madilim na kalangitan na puno ng mga itim na nilalang. "Protektahan ang kampo. Huwag hayaang makalapit ang kahit sa isa sa kanila," utos ni Damian. Ang laban ay naging matindi. Si Dayang Heraya ay lumabang gamit ang mga mahiwagang panalangin na naglalabas ng liwanag upang gawing abo ang mga tagapagbalita. Si Sandro, sa kabila ng kanyang anyo, ay ginamit ang likas na lakas, isang dating aswang, upang durugin ang mga halimaw na sumugod sa lupa. Ngunit hindi lahat ay nakaligtas. Ang ilan sa kanilang mga kasama ay nasugatan o namatay dahil sa kagat ng mga halimaw, habang ang huling nilalang ay bumagsak sa lupa. Tumingin si Damian sa paligid, nakita niya ang takot at kawalan ng pag-asa sa mga mata ng ilan. Ngunit alam niyang hindi nila maaaring sumuko. "Malapit na sila," sabi ni Sandro, pawisan at may dugo sa mga kamay. "Ito pa lang ang simula." Sa gitna ng laban, biglang lumitaw ang isang malaking itim na anino sa kalangitan. Ang anino ay nagsalita at ang boses nito ay tila bumalot sa buong kabundukan. "Damian, anak ni Teofilo, ikaw ang pumili ng landas na ito. Ngunit tandaan mo, ang sino mang humadlang sa akin ay haharap sa pagkawasak," sabi ng anino. Hindi natinag si Damian. "Hindi kita kinakatakutan, malaghim. Kami ang magtatapos sa iyo at sa iyong paghahari ng kadiliman." Tumawa ang anino at ang tinig nito ay nagpayanig sa lupa. "Kung gayon, maghintay ka, Damian. Paparating na ako, at kapag dumating ako, ang liwanag ay mawawala magpakailanman." Sa kanyang paglaho, naiwan ang grupo na puno ng takot. Ngunit sa puso ni Damian, mas lalong nagningas ang kanyang determinasyon. Matapos ang insidenteng iyon, nagsimula ng maghanda ang grupo para sa darating na labanan. Alam nilang si Malaghim mismo ang bababa mula sa kanyang trono upang harapin sila. "Ang laban na ito ay hindi lamang para sa atin," sabi ni Damian sa kanilang grupo. "Ito ay para sa lahat ng nabubuhay ng mga tao, diwata at kahit mga nilalang na tinalikuran ng kadiliman. Hindi tayo maaaring umatras. Ang bawat isa sa atin ay may papel na gagampanan sa labanang ito." Sa gitna ng dilim ng kagubatan, nakita ni Damian ang liwanag ng apoy mula sa kanilang kampo. Ito ang simbolo ng kanilang pag-asa, isang liwanag na hindi kayang apulahin ng kahit anong kadiliman. Ang gabing dumating si Malaghim ay napuno ng kakaibang katahimikan. Ang langit ay walang bituin at ang buwan ay naglaho sa kadiliman. Tila takot na sumaksi sa labanan. Ang hangin ay malamig at ang bawat puno sa kagubatan ay tila bagay na huminto sa paghinga. Sa gitna ng kampo, si Damian ay nakatayo. Hawak ang kanyang itak at anting-anting na minana mula kay Mang Teofilo. Sa tabi niya sa Dayang Heraya, Sandro, at ang iba pang mga kakampi na kanilang natipon. Sa kabila ng takot, bawat isa sa kanila ay handang harapin ang paparating na halimaw. "Nararamdaman mo ba iyon, Damian?" tanong ni Heraya. "Oo, nandito na siya," sagot ni Damian. Biglang nagsimulang manginig ang lupa. Mula sa malayong bahagi ng kagubatan ay nakita nilang isang aninong dumarating. Napakalaki at tila sumisipsip ng liwanag mula sa lahat ng paligid. Kasabay nito ang paglitaw ng hukbo ng mga aswang at iba pang nilalang ng dilim. Namistulang dagat ng kasamaan na papalapit sa kampo. "Maganda kayo!" sigaw ni Damian. Ang unang sagupaan ay mabilis at brutal. Ang hukbo ng dilim ay sumugod na parang isang alon, ngunit ang grupo ni Damian ay hindi natinag. Gamit ang mga panalangin at anting-anting at armas na kanilang dinala, nilabanan nila ang bawat nilalang na sumugod. Si Sandro, gamit ang kanyang likas na lakas at bilis, ay naging unang linya ng depensa. Sinara niya ang mga aswang gamit ang kanyang matalas na mga kuko at hindi maawat na galit. Sa likod niya, si Heraya,
ay nagpapakawala ng mga liwanag mula sa kanyang palad na pumapatay sa mga halimaw na tinatamaan nito. Ngunit sa kabila ng kanilang tapang, ang hukbo ng dilim ay tila hindi nauubos. Sa bawat halimaw na kanilang napapatay, 2 o 3 pa ang sumusunod. Biglang huminto ang lahat ng galaw. Ang hangin ay tila nawala at isang nakakagimbal na katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Mula sa gitna ng dilim, lumitaw si Malaghim, isang nilalang na hindi ganap na laman, ngunit hindi rin purong anino. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa pulang apoy at ang kanyang tinig ay parang libo-libong sigaw na nagsasabay-sabay. "Damian!" sabi ni Malaghim, ang kanyang boses ay bumalot sa kampo. "Kilala ko ang dugo mo. Alam ko ang tapang ng iyong angkaan, ngunit hindi ka iba sa kanila. Lahat kayo ay babagsak." "Hindi kami natatakot sa iyo," sigaw ni Damian. "Kung ganon, subukan mo akong labanan," tugon ni Malaghim. Si Damian, sa tulong ng kanyang mga kakampi, ay sumugod kay Malaghim. Ang kanilang mga sandata ay nagningning sa liwanag ng mga dasal at orasyon, ngunit si Malaghim ay tila hindi naapektuhan. Ang bawat hampas ng itak ni Damian ay tinatanggap lamang ng katawan ng halimaw na parang wala itong epekto. Si Hiraya ay nagpakawala ng kanyang pinakamalakas na liwanag, ngunit si Malaghim ay natawa lamang. "Ang liwanag mo ay wala sa akin," sabi niya. "Hindi pa tapos ang laban," sigaw ni Damian. Hinugot niya ang anting-anting na iniwan ng kanyang ama. Sa oras na iyon, isang kakaibang liwanag ang lumabas mula rito. Isang liwanag na parang pinagsama-samang lakas ng lahat ng kanilang angkan. "Ngayon ko naintindihan," sabi ni Damian. "Ang lakas ng anting-anting na ito ay hindi lamang galing sa isang tao. Ito ay galing sa lahat na nagbuwis ng buhay upang labanan ang kadiliman." Ginamit ni Damian ang liwanag ng anting-anting upang hampasin si Malaghim. Sa bawat atake, naramdaman niya ang lakas ng kanyang ama at ng lahat ng kanyang ninuno. Ang katawan ni Malaghim ay nagsimulang maghiwalay at ang kanyang mga anino ay unti-unting naglaho. "Hindi ito ang huling pagkakataon," sigaw ni Malaghim habang siya'y naglalaho. "Babalik ako, at kapag bumalik ako, mas malakas na ako." Sa wakas, bumagsak si Malaghim at ang kanyang hukbo ng dilim ay naglaho kasama niya. Ang katahimikan ay muling bumalik sa kagubatan, ngunit sa pagkakataong ito'y puno ng kapayapaan. Si Damian, bagamat sugatan at pagod, ay tumayo sa gitna ng kampo. Sa kanyang kamay ay ang anting-anting na patuloy na nagniningning. "Natapos na ang laban, ngunit hindi pa ang tungkulin," sabi niya. "Ang kadiliman ay laging nagtatangkang bumalik, ngunit habang may liwanag sa ating puso, hindi sila magtatagumpay." Sa kanilang grupo, bagamat nabawasan, ay tumingala sa kanya bilang bagong leader ng liwanag. Si Damian ay naging simbolo ng tapang at pag-asa, isang tagapagmana ng labanang hindi magwawakas. Sa kabila ng kanilang tagumpay laban kay Malaghim, naiwan sa grupo ang bakas ng hirap at pagkawala. Marami sa kanilang mga kasama ang nagbuwis ng buhay upang maabot ang tagumpay nito. Ang kabundukan na minsan nagmistulang pugad ng kadiliman ay tahimik na ngayon, ngunit ang takot at alaala ng laban ay nananatili. Matapos ang labanan, pinili ng grupo ni Damian na bumalik sa nayon. Bitbit nila ang labi ng kanilang mga nasawing kasama bilang pagbibigay pugay sa kanilang sakripisyo. Sa kanilang paglalakad pababa ng bundok, nakita nila ang muling pagbabalik ng kalikasan sa dati nitong anyo. Ang araw ay muling sumikat at ang mga ibon ay nagsimulang kumanta, para bang nilinis ng liwanag ang anino ng kahapon. Ngunit para kay Damian at Nestor, alam nila ang labanang iyon ay isa lamang pahina sa mas mahabang kwento ng kanilang misyon bilang mga tagapagtanggol laban sa dilim. Sa kanilang pagbabalik sa nayon, dinala ni Damian ang anting-anting sa puntod ng kanyang ama. Sa kabila ng kanyang tagumpay, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad
na iniwan ni Mang Teofilo sa kanya. Ito ang laban na sinumulan mo, Ama. Ngunit ang laban na ito ay magpapatuloy dahil hindi nauubos ang kadiliman. Ako at si Nestor ang magdadala ng liwanag sa mga susunod na henerasyon, sabi ni Damian habang nakaluhod sa harap ng puntod. Tumayo si Nestor sa tabi ng kanyang anak. Anak, kahit hindi na natin kasama ang iyong ama, ang kanyang diwa ay laging nasa ating tabi. Ang anting-anting ay hindi lamang isang bagay. Ito ang puso ng kanyang tapang at pagmamahal para sa ating lahi. Ang kanilang tagumpay labang kay Malaghim ay nagbigay inspirasyon sa buong nayon. Ang mga tao na dating natatakot sa gabi ay nagsimulang magtiwala sa liwanag. Si Damian at Nestor ay naging mga alamat sa kanilang lugar. Ngunit sa kabila ng kanilang katanyagan, nanatili silang mapagkumbaba. Hindi tayo magtatapos dito, sabi ni Damian sa mga taong lumapit upang magpasalamat. Ang kadiliman ay laging nagtatangkang bumalik. Kailangan nating manatiling handa. Magtiwala kayo sa liwanag at magkaisa tayo bilang isang pamayanan. Habang ang araw ay lumubog, tumingala si Damian sa langit. Ang anting-anting sa kanyang lig ay nagningning sa liwanag ng buwan. Isang paalala na kahit gaano pa kalalim ang gabi, ang liwanag ay laging babalik. Sa puso niya, naramdaman niya ang panibagong lakas. Hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang ama ay kanilang lahi at ang buong nayon ay kasama niya sa laban. Ito ang simula ng bagong yugto sa kanilang buhay bilang mga tagapagtanggol ng liwanag. Makalipas ang 3 buwan mula nang matalo si Malaghim sa kabundukan, nagbalik ang katahimikan sa nayon. Ang mga tao ay nagdiwang at ang grupo ni Damian at Nestor ay unti-unting bumalik sa normal na pamumuhay. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, isang mas madilim na pwersa ang tahimik na bumubuo ng bagong plano, ang pagbabalik ni Malaghim. Sa kabila ng kanyang pagkatalo, ang espiritu ni Malaghim ay hindi tuluyang nagpuksa. Ginamit niya ang natitirang lakas ng kanyang mga anino upang magtago sa kalaliman ng kabundukan. Doon, nagsimula siyang mangalap ng mas maraming pwersa, mas malalakas, mas malalaki at mas mapanganib na nilalang. Isang gabi, habang nasa gitna ng pagtulog si Damian, isang nakakapangilabot na panaginip ang dumalaw sa kanya. Nakita niya ang kabundukan na muling bumalot sa dilim at mula rito ay narinig niya ang boses ni Malaghim. Hindi mo ko tuluyang matatalo, Damian. Ako'y babalik at magpagkakataong ito. Ang liwanag mo ay mawawala magpakailanman. Nagising si Damian, pawisan na tumihingal. Nang tingnan niya ang anting-anting na nakasabit sa kanyang liig, nagniningning ito ng kakaiba, isang babala na may paparating na malaking panganib. Kaagad niyang ginising si Nestor. Ama, nararamdaman ko siya. Si Malaghim, siya ay bumabalik. Si Nestor, bagamat halata ang pag-aalala, ay nanatiling kalmado. Kung siya ay babalik, kailangan nating maganda. Sa pagkakataong ito, kailangan mas malakas tayo. Hindi tayo maaaring magpadala sa takot. Kasama ang ilan sa kanilang mga kakampi mula sa nakaraang laban, sina Dayang Heraya, Sandro at iba pang mga tagapagtanggol, bumalik sina Damian at Nestor sa kabundukan. Habang paakyat, ramdam nila ang bigat ng paligid. Ang mga puno ay tila buhay at nagmamasid. Ang hangin ay malamig at puno ng amoy ng kamatayan. Sa bawat hakbang, lumalakas ang kanilang pakiramdam na hindi na sila nag-iisa. Handa ba kayo? Tanong ni Damian sa kanyang grupo. Handa kaming ipaglaban ang liwanag, sagot ni Heraya na hawak ang kanyang mahiwagang baston. Sa tuktok ng bundok, sinalubong sila ng isang eksenang ng malalim na kadiliman. Ang dating tahimik na lugar ay naging isang pugad ng mga nilalang ng dilim. Sa gitna ng lahat, naroon si Malaghim, mas malaki at mas makapangyarihan kaysa dati. Hindi ko inaasahan na babalik kayo, sabi ni Malaghim. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong kabundukan. Ngunit ngayon, makikita ninyo ang tunay kong anyo. Sa Malaghim ay biglang nagbago ng anyo. Mula sa pagiging anino ay naging halimaw na gawa sa apoy at bato. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab at ang bawat galaw niya
ay nagpapayanig sa lupa. "Ngayon, Damian, tingnan natin kung hanggang saan ang iyong liwanag," sigaw ni Malaghim habang inuutosan ng kanyang hukbo na salakayin ang grupo. Ang hukbo ng dilim ay sumalakay sa grupo ni Damian. Ang mga nilalang na kanilang hinarap ay hindi karaniwang aswang. Ang ilan ay may mga pakpak, ang iba'y kasing laki ng puno at ang ilan ay may kakayahang maglabas ng sumpa. Si Sandro, gamit ang kanyang halimaw na lakas, ay nagawang pigilan ang ilang pinakamalakas na nilalang. Si Raya naman ay nagpakawalan ng mga mahiwagang panalangin na nagliliwanag sa dilim, na sumusunog sa mga halimaw na tinatamaan nito. Ngunit si Damian at Nestor ang direktang humarap kay Malaghim. Gamit ang kanilang mga anting-anting at dasal, pinilit nilang sugpuin ang halimaw. Habang nasa gitna ng laban, napansin ni Nestor na si Malaghim ay nagkaroon ng pagkakataong upang sumalakay sa grupo. Nang makita niya ang panganib, mabilis siyang nagdesisyon. "Damian, ikaw ang magtatapos nito. Ako na ang bahala rito," sigaw ni Nestor habang iniharang ang kanyang sarili upang sagupain si Malaghim. "Ama, huwag!" sigaw ni Damian, ngunit huli na. Si Nestor, gamit ang lahat ng kanyang lakas, ay ginamit ang kanyang anting-anting upang pansamantalang pigilan si Malaghim. Sa huli, sinakripisyo na ang kanyang buhay upang bigyan si Damian na pagkakataong tapusin ang laban. Sa galit at lungkot, hinugot ni Damian ang lahat ng lakas mula sa kanyang anting-anting. "Para sa iyo, ama," sigaw niya habang sinugod si Malaghim. Ang kanilang sagupan ay tumagal na tila walang katapusan. Ang bawat hampas ng itak ni Damian ay puno ng liwanag, habang ang bawat suntok ni Malaghim ay nagpapayanig sa buong kabundukan. Sa wakas, ginamit ni Damian ang huling lihim ng kanilang angkan, isang dasal na ipinasa mula sa unang tagapagtanggol. Ang dasal na ito ay naglabas ng purong liwanag na tumama kay Malaghim. Sa isang nakakasilaw na pagsabog, nawala si Malaghim at ang kanyang hukbo ng dilim ay nawala sa kasabay nito. Sa pagtatapos ng laban, bumagsak si Damian sa lupa, pagod ngunit tagumpay. Tiningnan niya ang kanyang anting-anting na ngayon ay hindi na nagniningning. "Natapos na ang laban, ama," sabi niya habang tumingin sa langit. "Ngunit ang iyong sakripisyo ay hindi kailanman malilimutan." Ang kabundukan ay muling bumalik sa katahimikan. Bagamat marami ang nawala, ang liwanag ay nagtagumpay muli laban sa dilim. Sa kabila ng tagumpay labang kay Malaghim, naiwan ang grupo ni Damian nalungkot at pagod. Ang sakripisyo ni Nestor ay nagdulot ng malaking puwang sa kanilang puso, ngunit ang kanyang kabayanihan ang nagbibigay daan sa muling pagbabalik ng kapayapaan sa kabundukan. Ang umagang sumunod sa labanan ay tahimik. Ang mga ibon ay nagbabalik sa kanilang awit at ang kagubatan na minsang nabalot ng dilim ay muling nabuhay. Sa liwanag ng araw, ngunit sa kabila ng liwanag na iyon, nararamdaman pa rin ni Damian ang bigat ng responsibilidad. Habang nakaupo sa paanan ng isang puno, hawak ni Damian ang anting-anting ng kanyang ama. Ramdam niya ang init mula rito, tila ba pinapaalala sa kanya na ang sakripisyo ni Nestor ay hindi nagwakas sa kawalan. "Damian, hindi mo kailangang dalhin mag-isa ang bigat ng labanang ito," tawag ni Dayang Hiraya na lumapit sa kanya. Tumingin si Damian kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. "Paano kung bumalik ang kadiliman? Paano kung may mas malakas na halimaw na susunod kay Malaghim? Kung bumalik man ang kadiliman, hindi mo ito haharapin ng mag-isa," sagot ni Hiraya. "Ang liwanag na ipinasa ng iyong ama ay hindi na mawawala. Narito kami at ang bawat isa sa atin ay handang magbigay ng lahat para sa liwanag." Bumalik ang grupo sa nayon. Dala ang katawan ni Nestor, isang marangal na libing ang inihanda para sa kanya, kung saan ang buong pamayanan ay dumalo upang magbigay ng pugay. Habang inililibing si Nestor, nagsalita si Damian sa harap ng lahat. "Ang aking ama ay hindi lamang isang mandirigma. Siya ay isang tagapagtanggol, isang haligi ng liwanag, at isang ama na handang ibuwis ang lahat para sa kanyang mga mahal sa buhay. Ngayon, ipinapangako ko sa inyong lahat na ipagpapatuloy ko ang laban para sa liwanag." Sa kanyang mga salita ay nagbigay ng inspirasyon sa buong pamayanan
Ang mga tao na dati takot sa kadiliman ay nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ito. Bagamat natalo si Malaghim, alam ni Damian na ang digmaan laban sa dilim ay hindi pa tapos. Ang kabundukan ay maaaring tahimik sa ngayon, ngunit sa kanyang puso, alam niyang may mas malalakas pang nilalang na naghihintay sa dilim. Mula sa mga labi ng kanilang grupo, sinimulan ni Damian ang bumuo ng bagong samahan ng mga tagapagtanggol. Tinurukan niya ang mga bagong henerasyon ng mga mandirigma ng kanilang tradisyon na dasal o orasyon at pamamagitan ng anting-anting. Si Dayang Hiraya ay naging pangunahing guro ng mga mahiwagang dasal habang si Sandro ay nagturo ng disiplina at pisikal na lakas. Unti-unting lumago ang kanilang grupo at naging mas handa sila sa anumang darating na hamon. Sa kabila ng muling pagbabalik ng liwanag sa nayon, may mga palatandaan na nagsisimula na namang bumalot ang dilim sa ibang lugar. Mula sa mga kalapit na bayan, may mga ulat ng mga nawawalang tao, mga kaibang tunog sa gabi at mga alingasngas ng mas malalaking halimaw na gumagala sa kagubatan. Isang gabi, habang nakatayo sa paanan ng puntod ng kanyang ama, naramdaman ni Damian na malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Sa hangin, narinig niyang isang pamilyar na tinig. Hindi ito nagtatapos, Damian. Ang kadiliman ay laging maghahanap ng paraan upang bumalik. Tumangla siya sa kalangitan kung saan ang buwan ay nagbahagyang natatakpan ng ulap. Sa kanyang kamay ay ang anting-anting ng kanyang ama na muli namang nagningning. Kung ganoon, hihintayin ko kayo. At sa bawat pagbabalik ninyo, mas handa akong lumaban. Bulong niya sa hangin. Isang linggo, matapos ang libing ni Nestor, nagsimula na namang kumalat ang takot sa kalapit na mga nayon. Isang karaban ng mga mangangalakal na dumaan sa kagubatan ang hindi na nakarating sa kanilang patutunguhan. Ang mga bangkay na natagpuan ay nasa kakilakilabot na kalagayan. Hindi lamang kinain, kundi tila ginamitan ng kakaibang orasyon upang baluktutin ang kanilang katawan. Dahil sa pangyayaring ito, muli na namang napuno ng takot ang mga tao. Ang ilan ay lumapit kay Damian, umaasang muli niyang ililigtas ang kanilang nayon. Damian, sabi ng isang matandang babae, ikaw na ang pag-asa namin. Hindi namin alam kung sino pang maaaring sumagip sa amin. Tumango si Damian. Huwag kayong mag-alala. Sisiyasatin namin ito. Hindi namin hahayaang muling balutin ang dilim ng ating mundo. Pinulong ni Damian ang kanyang grupo. Naroon si Dayang Hiraya, Sandro at ang ilang mga bagong miyembro ng itinuruan nila. Ang nakita sa mga bangkay ng mga mangangalakal ay hindi gawa ng karaniwang halimaw, sabi ni Damian habang ipinapakita ang isang itak na nakuha mula sa lugar ng pagpatay. May bakas ng orasyon sa itak na ito. Malamang may bagong pinuno ng dilim na sumusubok una ng lugar na iniwan ni Malaghim. Malaghim? Ang pinakamalakas na nakaharap natin. Kung ito'y bago, mas mahina siya, sagot ni Sandro. Ngunit umiling si Raya. Huwag kang magpakumpiyansa. Ang mga orasyon na ginamit dito ay makapangyarihan. Maaaring mas malakas pa ito kaysa kay Malaghim. Hindi tayo maaaring magkulang sa paghahanda. Nagpasya ang grupo na muling bumalik sa kagubatan upang siyasatin ang pinagmulan ng mga orasyon. Sa kanilang paglalakbay, napansin nilang kakaibang anyo ng kalikasan. Ang mga puno ay may mga ukit na simbolo ng itim na mahika at ang lupa ay tila ba nilason, patay ang mga halaman sa paligid. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, narinig nila ang mga sigaw mula sa malayo. Nang hanapin nila ang pinagmulan nito, natagpuan nilang isang sugatang lalaki. Nanginginig at duguan. Tulong! Sila'y nasa loob pa ng kuweba! Bulong ng lalaki bago ito mawalan ng malay. Tila ito ang hinahanap natin, sabi ni Damian habang itinaas ang kanyang itak. Handa na ba kayo? Handang-handa, sagot ni Sandro habang naghahanap ng kanyang sariling sandata. Ang kuweba na tinutukoy ng sugatang lalaki ay may masangsang na amoy. Parang pinaghalong bulok na laman at nasusunog ng mga halamang gamot. Sa kanilang pagpasok, naramdaman ng lahat ng bigat ng enerhiya sa loob. Damian, sabi ni Hiraya habang mahigpit na hawak ang kanyang baston. Nararamdaman mo ba ito? May kaluluwa ng mga inosente rito. Tumango si Damian.
Kaya't mag-ingat kayo. Huwag kayong magpapadala sa takot. Sa loob ng kuweba, tumambad sa kanilang isang kakaibang nilalang na tila pinaghalong tao at hayop. Ang katawan ay puno ng simbolo ng itim na mahika. Ang nilalang ay nakatayo sa gitna ng isang altar. Habang binibigkas ang isang orasyon na hindi nila maintindihan. "Huminto ka," sigaw ni Damian habang tinutok ang kanyang itak. Ngunit tumawa lamang ang nilalang. "Hindi niyo ako pipigilan. Ang liwanag na dala ninyo ay hindi kayang patayin ng apoy ng kadiliman." Biglang sumalakay ang nilalang at ang labanan ay sumiklab. Ang bawat galaw ng nilalang ay mabilis at puno ng lakas. Ang anting-anting ni Damian ay nagbigay liwanag sa loob ng kuweba, ngunit ang kapangyarihan ng nilalang ay tila sumisipsip ng liwanag. Habang ang iba'y nilalabanan ang mga halimaw na lumilitaw mula sa altar, si Damian mismo ang sumagupa sa bagong pinuno ng dilim. "Hindi mo na malilinlang ang aming mundo," sigaw ni Damian habang ginagamit ang isang orasyon na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Ang liwanag mula sa anting-anting ay lumakas at tumama sa nilalang, ngunit tumawa lamang ng nilalang. "Kulang pang iyong lakas, Damian. Ang kadiliman na hindi ka alam na matatapos." Sa gitna ng laban, napansin ni Damian na ang altar na nagbibigay lakas sa nilalang. "Raya, kailangan sirain natin ang altar," sigaw niya. Agad na tumugon si Raya gamit ang kanyang baston. Binigkas niya ang isang dasal na nagpapalabas na napakalakas na liwanag. Tumama ito sa altar at nagkaroon ng matinding pagsabog. Ang nilalang ay nagsimulang maglaho, ngunit bago ito tuluyang nawala, bumulong ito kay Damian. "Hindi ito ang katapusan. Mas marami pang darating sa mga susunod na panahon." Sa kabila ng tagumpay, muling naramdaman ni Damian ang bigat ng responsibilidad. Sa bawat tagumpay laban sa dilim, mas nararamdaman niyang hindi ito kailanman matatapos. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, tumayo siya ng matatag. Ang laban ay magpapatuloy, sabi niya, sa kanyang mga kasama, at lagi tayong magiging handa. Pagkalipas ng ilang araw mula sa laban sa kuweba, muling pumalik ang tila ordinaryong takbo ng buhay sa nayon, ngunit sa kabila ng katahimikan, si Damian ay nananatiling mapagmatsyag. Alam niya ang bulong ng nilalang bago ito maglaho ay hindi banta lamang kundi sa ibang babala. Ang kadiliman ay hindi basta magpapatalo. Habang pinapatibay ang depensa ng nayon, biglang dumating si Sandro mula sa kagubatan. Ang kanyang itsura ay napuno ng kaba at pawis, tila nakakita ng isang bagay na hindi kayang ipaliwanag. "Damian, kailangan mo makita ito." Agad na sumama si Damian, kasama si Raya at ang ilang miyembro ng kanilang grupo. Pinangunahan sila ni Sandro patungo sa isang malalim na bahagi ng kagubatan na tila hindi pa nila nararating noon. Pagdating nila, tumambad sa kanilang isang puok na puno ng mga basag na rebolto at sinaunang palatandaan. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang malaking puno. Ang katawan nito ay may ukit na mga kakaibang simbolo na kumikislap ng pulang liwanag. Hindi ito pangkaraniwang puno. May sumpa ito, isandang patungo sa mas malaking panganib. Si Damian ay lumapit at tinawakan ng isa sa mga ukit. Agad na bumalot ang malamig na enerhiya sa kanyang kamay na tila pilit siyang hinihila papasok sa kadiliman. "Alam nila na narito tayo," sabi niya habang binibitawan ng puno. "At ginagamit nila ito para magdala ng mas malalakas na nilalang." Mabilis na nagdesisyon ang grupo na bumalik sa nayon upang maganda. Alam nila ang puok na iyon ay hindi maaaring baliwalain, ngunit hindi rin nila maaaring harapin ito nang hindi sapat ang kanilang lakas. "Damian," sabi ni Raya, "kung totoo ang hinala ko, ang puno ay isang portal, isang daan na nilikha upang tumawag ng mga halimaw mula sa ibang lugar. Kailangan nating sirain iyon bago pa maging huli ang lahat." Ngunit tumanggi si Damian. "Hindi tayo pwedeng sumugod ng walang plano. Ang puno ay maaaring isang patibong, at kung magkakamali tayo, maaaring magbukas ng mas malaking lagusan ng kadiliman." Nagpasya silang magtipon ng mas maraming kaalaman at kagamitan. Muling binuksan ni Damian ang lumang baol ng kanyang ama na naglalaman ng mga sinaunang libro ng orasyon, anting-anting at mga dasal laban sa mga nilalang ng dilim. Ang mga ito ay ginamit ni ama laban kay Malaghim, sabi ni Damian. Ngayon
gagamitin ko rin ito para tapusin ang sumpang ito. Sumunod na gabi, dumating ang grupo sa puok ng puno. Ang kapaligiran ay mas malamig at mas tahimik kaysa noong una nilang nakita ito. Ngunit ramdam nila ang enerhiya ay mas malakas ngayon. Habang papalapit sila, biglang umuga ang lupa. Mula sa mga anino lumitaw ang maraming nilalang na mukhang mga halimaw na gawa mula sa kahoy at bato. Ang mga rebultong basag na paligid na puno ng nabuhay. "Handa na ba kayo?" tanong ni Damian habang inilabas ang kanyang itak. "Handang-handa," sagot ni Sandro. Nagsimula ang matinding labanan. Ang bawat nilalang ay mabilis at matibay. Ngunit ang liwanag na anting-anting ni Damian ay naging sandata laban sa mga ito. Si Raya naman ay bumigkas ng mga dasal upang pahinain ang kapangyarihan ng puno. Habang abala ang lahat, si Damian ay nakatayo sa harap ng puno. Inilalapit ang kanyang anting-anting sa mga ukit. Ang mga simbolo ay nagsimulang mag-init at maglabas ng pulang liwanag. Ngunit hindi umatras si Damian. "Damian, hindi mo pwedeng sirain ang puno ng mag-isa. Kailangan natin ng mas malakas na orasyon." Ngunit sa halip na tumigil, inilagay ni Damian ang kanyang anting-anting sa gitna ng puno at binigkas ang isang dasal na natutunan niya mula sa libro ng kanyang ama. Ang dasal ay naglabas ng napakaliwanag na liwanag na tumama sa puno, ngunit kasabay nito ay nagpakawala rin ng matinding enerhiya. Ang puno ay nagsimulang maglagas ang mga sanga at ang lupa ng paligid nito ay nagbitak. Sa gitna ng kagubatan, naramdaman ni Damian ang bigat ng enerhiya na sumisipsip sa kanyang lakas. "Huwag kang bumitaw, Damian," sigaw ni Sandro habang nilalabanan ang mga halimaw. "Malapit na," sagot ni Damian habang pinipilit ang kanyang sarili na tapusin ang dasal. Sa wakas, ang puno ay tuluyang gumuho at ang mga halimaw ay naglaho kasabay ng liwanag mula sa anting-anting ni Damian. Ngunit bago tuluyang mawala ang pulang liwanag, narinig nilang muli ang tinig ng nilalang mula sa kuweba. "Hindi pa ito ang wakas. Ang kadiliman ay hindi natutulog. Ang susunod na laban ay darating bago ninyo pa man ito asahan." Bagamat nanatiling buo si Damian, ramdam niya ang pagod at bigat ng bawat laban. Tumayo sa gitna ng guho ng puno, hawak ang kanyang anting-anting na ngayon ay tila humina ang liwanag. "Kung darating pa ang kadiliman, masanda akong harapin ito. Kahit pa ito ang huling labang ko," bulong niya.